susubukan sila sa humility. How many of you rito nasusubukan kayo sa humility ng past few days? Yeah. Ilan sa inyo sobrang tindi ang pagsubok sa humility? Talagang halos medyo, yan. Ibig sabihin niya kayo talaga may matinding problema sa humility. Kidding aside. Lahat po tayo, challenge po sa atin. So, totoo lang, hindi po talaga biro ang, to be humble. Okay? Sana ganun lang kadali di ba? Amen? The truth is, it's not easy. So far, what we have done is we've tried to define humility. At sinabi natin na ang humility is the attitude of always dying to self to obey God and fulfill His purpose. So, hindi ito yung parang tipong may nagsabi sa'yo, alam mo, ang ganda mo. Hindi naman. Hindi yung ganung klaseng humility. Or sila, pogi mo. Talaga. Okay. Anyway. Ang ibig sabihin talaga ng humility is learning to submit yourself to the Lord. At maaaring manifestations noon would be yung sinasabi ko kanina na parang may nagpupuri sa'yo and you say, thank you. So yun ang mga para expressions noon. Pero nagmumula yun talaga sa attitude ng puso natin. Okay? In relation to God, in relation to other people. So far, dinidefine lang natin, sinasabi natin na ito ang ground zero. Dito nag-uumpisa ang lahat ng bagay, spiritually speaking. In fact, sa araw-araw natin, yung mga nangyayari sa buhay natin o yung gustong gawin ni Lord sa buhay natin can only happen in and through humility. Amen? And then we saw na talaga nag-uumpisa yan sa view mo sa sarili mo. Okay? And kailangan magkaroon ka ng tamang pananaw sa sarili mo because that's how it all starts. And I also said last week na may kinalaman talaga to sa, itong susi talaga sa pagkakaisa natin. But we've not really talked about how we are really going to practice humility. No? So far, parang we just simply defined it, iniintindi lang natin kung ano yun. Pero in terms of how do you really practice it, that's the hard part. Kasi ang totoo niyan, pag nasusubukan tayo, most of us here would say parang, Lord, ang hirap talaga maging humble. I have a friend na for some reason, lagi siya nasusubukan sa area ng humility. I don't always talk with him, and I won't tell you his name kasi baka nanonood siya, so dito ko sa ito. Okay, anyway. Yung tao na to, madalas nasusubukan siya sa humility. One time, he called me up kasi yung isa sa mga tao niya sa opisina niya, he really trusted this person to the point na yun ang umahawak ng mga pera. Kasi may negosyo siya, so yun ang umahawak ng pera. Parang kahero ba, ganun. And all the while, kampante siya. Kasi itong tao na to, inaanak niya yung anak nung tao na to, and very close sila. So, everything pinagkakatiwala niya talaga. As in, totally lahat ng mga may kinalaman sa pera, yung tao na yan ang bahala. Well, he discovered one day na itong tao na to is basically binubulsa niya yung mga bayad ng mga kliyente. Imbis na dinideposit niya sa bangko, dire-diretso sa kanyang bulsa. And it took a while bago niya na-discover yung. Kaya nung na-discover niya, galit na galit siya. And unfortunately, pareho sila Kristiyano. Kristiyano rin yung kahero. Kristiyano siya. And nung na-discover niya yun, he was really hurt, no? Nasaktan siya talaga. And he's been a Christian for a long time. In fact, leader na nga siya. Kaya lang, nung na-discover niya, talaga nasubukan siya doon because he really was so angry sa taong ito to the point na, sabi niya sa akin, ayon sa kwento niya, pinakulong niya. Ganun siya nagalit. Talaga. Pinakulong niya na yung tao. So, nakulong yung tao. And as he was talking to me, telling me na, di ba, dapat lang naman talaga, dapat nga magdusa siya, dapat nga ganito kasi sama-sama ng ginawa niya, etc., etc. So I was listening to that. And finally, sabi ko sa kanya, well, hindi kita masisisi and I'm sure galit na galit ka ngayon, but I have to speak to you as a Christian, and as a pastor. Of course, hindi ko pwede sabihin na naiintindihan ka lubusan kasi ang laki ng pera na wala sa kanya, about 500,000. Sabi ko, I won't be able to say with integrity na naintindihan kita kasi hindi pa ako nawawala ng gano'ng kalaking pera. Wala pa akong gano'ng kalaking pera. So, I don't want to be arrogant and say na, naintindihan kita. But I said, alam ko, mahirap siguro yan. Most likely, mahirap. I can only imagine. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, Brad, sooner or later, bilang Christian, at Christian din yung tao na yon, sooner or later, you will have to sit down with this person and process this and work this out para magkaroon kayo ng forgiveness. Sooner or later, kailangan kayo mag-usap and this has to be dealt with. Sabi ko gano'n, alam ko, nagkasala siya sa iyo and galit ka sa kanya and all of that. Pero as a Christian, alam natin pareho na inevitably, somewhere down the road, kailangan magkaroon ng usap.
Amen. Now, maaaring hindi agad-agad yun kasi naiinis ka pa ngayon, sabi ko sa kanya. But then, ito yung answer niya sa akin. Sabi niya, Pastor, di ko yata kaya yan. I cannot forgive this person. In fact, ayoko makita yung mukha niya as in forever and ever. Well, sabi ko, I can understand that dahil siyempre nasaktan ka. And I understand na hindi biro yun na wala sa yung pera. Okay? If I were in your position, baka ganyan din ang sasabihin ko. But, sabi ko, the will of God, yung kalooban ni Lord para sa atin is that we must learn how to forgive. And the Bible says, you know, how many times? 70 times 7. Sabi niya, Pastor, madali lang sabihin mo yan kasi hindi ka nawala ng pera. At sabi ko, I agree, 100%, tama ka doon. But, still, yung pa rin yung pupuntahan natin, di po ba? And I told him na, I know this is hard for you, and this is what humility is all about. Learning to set aside yung parang damdamin mo na yun and saying, God, not my will be done, but your will be done. And ito sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko kaya, please pray for me. Pag-pray mo ako na maging humble ako. And a little later, tumawag na naman siya after so many, such a period of time, tumawag siya. This time, meron na naman siyang problema of a different kind. This time naman, nagkaroon sila ng away, okay, ng misis niya. At ang dahilan is Facebook. Apparently, ayaw ng kanyang wife na mag-Facebook siya, but, sumunod naman siya, hindi na siya nag-Facebook, and eventually, nalulungkot siya kasi marami siya mga friends, hindi niya alam kung ano nangyayari. So, alam ng wife niya, wala na siyang Facebook, dinilit niya na yung account niya, but one day, naisipan niya na hiramin yung account ng friend niya para lang makamusta yung mga friends niya sa Facebook. So, he started borrowing isa sa mga account, hindi naman niya pangalan ng friend niya, pero naglagay siya doon ng pangalan niya na siya yung nangangamusta sa mga classmates niya. Well, nadiscover yun. At ang nadiscover ng wife niya yun, nako, gera pataning. So what happened basically was that nagkaroon sila ng matinding conflict and sad to say, naging violento yung conflict nila. At ang nakakalungkot nun, siya yung nagulpi. As in, siya yung lalaki, siya yung nagulpi, baliktad. Usually, mga nangyayari sa mag-asawa, yung lalaki ang nananakit. In this case, iba. Yung babae ang nanggulpi. At itong friend ko rito, pogi ito. Parang yung katulad ng iba sa atin. Okay. Pogi siya, matangkat, and mayaman, and everything. So, sabi niya sa akin, Pastor, tama ba yan? Hindi naman siguro tama yan, sabi niya gano'n. I was just listening over the phone, sabi niya, Pastor, marami naman nagkakagusto sa akin dyan, which is true naman talaga. Ganyan talaga problema ng mga pogi, no? Wala tayong magagawa. Marami nagkakagusto sa akin dyan, sabi niya gano'n. Hindi na ba yata tama na titiisin ko yan? So sabi ko, well, ano ginagawa mo ngayon? Well, right now, umalis ako, malayo ako ngayon. I don't want to see my wife. I don't want to talk to my wife. Ayoko na magkasama pa kami. That's it, period. Wala nang kama. Ayoko na. I said, I can understand how you feel. But, sooner or later, kailangan harapin mo yung katotohanan that you have to talk. At kailangan mo rin harapin yung katotohanan that sooner or later, kailangan natin ayusin yan. Kasi mag-asawa kayo. And bagamat nagkaroon kayo ng matinding conflict ngayon, the Bible says na kailangan kayong magpatawaran. Again, ulit na naman yung dialogue. Sabi niya, Pastor, hindi ko kayang pag-pray mo ako na sana magawa ko yan. In other words, Lord, make me humble. And this is one of the most fatal mistakes na meron ng marami sa atin dito. We think God will make us humble. How many times have I heard people say to me, Pastor, pag-pray mo nga ako, nahihirapan ako maging humble eh. Lord, tulungan mo ako maging humble. Para bang as if it is God's responsibility, and He would come into your life and say, anak, alam ko nahihirapan ka maging humble, so ako na magpapaka-humble para sa'yo. Well, you read Genesis hanggang katapusan ng Bible, the whole thing, kahit umabot ka pa ng concordance. There's nothing in the Bible that says na yung humility is something na ibibigay sa iyo ni Lord. Instead, what you find in the Bible is that God gives you everything na kailangan mo except humility. Instead, humility is something na kailangan ikaw pumili.
Now, I don't know why that is the case. In fact, wina-wonder ko nga sa isipan ko yung, Lord, bakit di mo na lang ibigyan ng humility, di ba? I mean, God, kunyari, nag-i-struggle ka, no? Parang merong isang tao gusto mong sakalin, merong isang tao gusto mong patayin, merong isang tao gusto mong lagyan ng una, hanggang di siya makahinga. And you say, oh God, please, make me humble. And then God comes in the power of the Holy Spirit. So habang sinasakal mo yung tao, di na makahinga, biglang sasaniban ka ng Holy Spirit. So ngayon, masunurin ka na sa Panginoon. I wish that would be the case, but it doesn't work out like that. Instead, repeatedly, kino-command ka ni Lord to humble yourself. And so, one of the things na gusto ko ma-realize natin din sa series na ito, we're talking about humility, but please don't get the idea na parang God is the one who's going to do that for you. Instead, gusto ko ma-realize ng bawat isa sa atin that we are responsible dito sa choice na to. It is something that you must choose. It is not something that you pray about. You don't say to God, God, please make me humble. Instead, it's an issue of obedience. It's an issue of trust. It's an issue of listening more to God than to yourself. At yan talaga yung issue talaga para sa atin because ultimately, yung ability natin to humble ourselves sa kahit anong sitwasyon is simply just a reflection ng status ng heart natin. Meaning to say na, if you're walking with God, if you're following the Lord, if you are living by the Spirit, yung issue of being humble is not going to be so hard for you and you don't even have to pray for it. All you have to do is just say, God, I'll do that. Kaya ka lang nagkakaroon ng problema. There are only two reasons why isang tao nahihirapan maging humble. One is, hindi pa siya born again. Okay? So, impossible para sa kanya to humble himself. Pwede niya siguro siya mag-humble kung sakali pilitan siya, tinutukan siya ng baril, but otherwise, hindi natural sa kanya yon. Another reason bakit nahihirapan mag-humble ng isang tao is Christian ka, pero ang totoo nung pasaway ka. And the more pasaway ka, the more you're walking away from God, the more it is difficult for you to humble yourself before the Lord. In fact, kapag ang isang Kristiyano ay masungit, mayabang, maarte, maimo, it's just a reflection of the status of his heart. It simply indicates na yung tao na yon is not walking in the Spirit. Now, hindi ko sinasabi na if you're walking in the Spirit, tarang madali na maging humble, but I'm saying na kapag when you're walking in the Spirit, obeying God and submitting yourself to God and say, God, hindi ako masusunod kundi ikaw, is not going to be parang so hard for you because you are walking in the Spirit. Maaari mag-struggle ka ng konti, maaari magkaroon ka ng konting emotion dyan, pero Lord, because I'm walking with you, I'm trusting in you, I'm listening to your voice, Panginoon, kung anong kalooban mo, I'll follow that. Yun ang normal na nangyayari. Okay? And as we are about to see right now, that's exactly what the Apostle Paul, in his writing in his letter to the Philippians, was talking about. So let us pray and ask God to really understand ito. Okay, and I hope na pagkatapos itong sermon na ito this morning, at kapag nasubukan ka na naman, which I know would happen to you, pagkatapos ng service na to, baka mamaya lang, baka nga mamaya pag sa eklesiya, nakita mong naubos na yung pagkain, hindi ka nakunan, baka matest ka na sa humility. Okay? O kaya baka ikaw pa inauna, at inubos mo na yung pagkain, o wala kang tinira, which is another test of humility. But here's my point. I hope and pray na kapag nasubukan ka in the days to follow, you will no longer say, oh God, please help me to be humble. Instead, you will say, God, I will obey you. And I will choose to follow you. Because alam ko na everything na kailangan ko to obey you is already supplied by your grace. So tayo po ay manalangin para we can understand this. Lord, in Jesus' name, tinadalangin namin sa iyo na kami ay tulungan mo at na makaintindi nito at maunawaan. It's true na there are many times na kapag kami emotional, nagagalit, naiinis, it's so hard to humble, Lord God, ourselves. It's so hard to choose the path of humility. Pag kami naiinis, Panginoon, we want to follow yung aming sariling kagustuhan. We want to fight. We want to argue. We want others to suffer. Panginoon, please teach us itong responsibility of choosing to be humble, Panginoon. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Now,
let's go back to this passage. Doon sa first sermon ko sa inyo in this series, I preached on the book of Philippians chapter 2 verses 5 to 11. At ginawa ko yun to show you na si Christ talaga yung example ng humility. Okay? So we can understand what humility looks like. So Jesus, offering himself, dying on the cross is the epitome or ika nga siya talaga yung ibig sabihin ng humility. And we saw that sa first Sunday natin. But now I'd like to go back to an earlier passage bago yun, which is verses 1 to 4. And it starts like this. Sabi niya, therefore. Now, the reason why Paul is starting like that, therefore, kasi patuloy lang siya doon sa kanyang tinatry na i-exhort sa mga taga-Philippi. Kasi yung mga taga-Philippi ay nakakaranas ng matinding mga sufferings at pagsubok. And just like Paul, si Paul kasi when he was writing this, nasa prison siya. But yung mga Philippians, they were going through persecution and suffering. So he's trying to encourage them na magkaisa sila, stay united, wag silang mag-away-away. And that is what was happening sa Philippi at that time. Nagkakaroon sila ng mga conflicts sa loob ng church. Hindi sila nagkakasundo. And Paul was trying to push for na magkaintindihan kayo, magkaisa kayo because kailangan iisa lang kayo. Kailangan you should really glorify the Lord and testify about the gospel kasi nakasalala yung effectivity nyo dyan sa pagiging magkaisa. So he's continuing yung exhortation niya. That's why sabi niya, therefore. So here's how he begins. Sabi niya, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ. Now, this is called a conditional clause. In other words, nag-umpisa siya sa if, okay? Now, ang ibig sabihin talaga ng if dito is not so much parang siguro, baka, He's actually declaring something na yung mga readers niya, yung mga taga-Philippians, saka siya, they're all in agreement about this. In other words, sinasabi niya sa kanila, di ba totoo ito? Di ba? In other words, isn't this true? For you, for me, tayo mga mananampalataya, isn't it true that we have encouragement from being united with Christ? Now, why is he saying that? Because he is about to encourage them na maging humble. And he's saying, you don't need to pray about this kasi everything na kakailanganin mo to be humble is already with you. And it's already in you. So sabi niya, argument niya, di ba meron na kayong encouragement from being with Christ or being united with Christ? In other words, so tinanggap niyo si Lord, simula nung si Lord ay pumasok sa inyong puso, isn't it true na siya nagbibigay sa inyo ng encouragement every day? Kahit na di-discourage ka, kahit na minsan parang namang problema ka, isn't it true that the Lord is faithful to you? In other words, kung ikaw ay mananampalataya, this is parang something na mag-i-amen ka. Right? So he's not mentioning this para nagdududa siya tungkol sa kalagayan ng mga taga-Philippians. In fact, on the contrary, naniniwala siya na mag-a-agree itong mga taga-Philippians na totoo na to sa kanila. And he's saying basically na if this is true for you, then what I'm about to tell you tungkol sa humility is something na dapat maging normal na sa inyo because this is the source and the motivation ng pagiging humble. In other words, don't pray to be humble because you already have the capacity to be humble. Bakit? Because for one thing, sabi niya, yung relationship niyo with Jesus Christ gives you a sense of courage and hope sa bundong ito na kahit na may mga tao na nagiging pasaway or kahit na may mga problema, you know you can face all things because of Christ. Amen? So he's saying in effect na huwag na tayong mag-pray pa na, Lord, tulungan mo ako maging humble. Instead, let's try to discover ano ba meron na tayo as believers in the Lord. And then he adds this, sabi niya, if any common sharing in the Spirit. In other words, Paul is saying, di ba may Holy Spirit kayo? Di ba na tinanggap niyo si Lord and sinabi niyo, Jesus, would you come into my life? Di ba nangyari na was the Holy Spirit was given unto you? Well, everything na kakailanganin mo to obey God is right there inside your heart through the Holy Spirit. Unless wala kang Holy Spirit. That's his point. Di ba? Kasi kung may Holy Spirit ka, lahat ng kailangan para masunod mo si Lord, lahat ng kailangan para yung kanyang word ay magawa mo sa life mo, ma-apply mo, is already with you. In other words, Paul is saying, this should be normal. Kung if you have a relationship with God and you have the Holy Spirit inside of you, normal lang yan. Okay? You cannot expect something sa isang tao na hindi naman talaga normal para sa kanya. Right? Unfair naman yun.
No, we try to consider siyempre yung sitwasyon ng isang tao. Pag sinabi mo sa isang tao na gusto ko lumipad ka, hindi naman ibon yan eh. Alright? So, hindi niya magagawa yung ganung bagay, no? So, alam naman natin, depende sa kasarian ng isang, ng isang anumang klase yan, di ba? For example, kung aso, okay? How many of you have dogs? Now, ang aso, siyempre, ewan ko, depende. May mga aso talagang mga makukulit, pero minsan may mga aso na titrain. Anybody rito nakapag-train na ng mga aso? Wala pa siguro, okay? So, alam niyo yung aso na titrain yan eh. Pwede mong sabihin sit, di ba? Upo yan. Pwede mong sabihin stand. Tayo, hindi naman stand. Hindi, yun na nga, stand, okay? Marami siya, pwede ba siya mapagawa ng tricks? But you know what? Dog pa rin yan eh. Hindi mo ina-expect yan na umarte na parang tao. Like for example, ang aso, pag binigyan mo ng pagkain yan, talaga susunggaban yan. Pwede mo siyang matrain in such a way na parang pipigilan niya sarili niya ng konti, pero kita-kita mo sa mukha ng aso, di ba? Pag ginandaan mo ng pagkain, let's say train yung aso na hindi siya susunggab agad. Pero makikita mo nakaupo yung aso, talaga nanginginig siya, kasi gusto niya talaga sunggaban yan eh. So once na pinayagan mo na siya, susunggaban niya. So wala pa ako nakikitang aso, at least in my experience, ewan ko lang kasi sa inyo, wala pa ako nakikitang aso na pag binigyan mo ng pagkain, upo muna yan. Okay? Tapos paglalagay ng napkin, tapos kukuha ng kutsara at tinidor, sabay iisa-isahin niya yung dog food. Lalagyan niya ng ketchup. Wala pa ako nakikitang aso. Bakit? Aso yun eh. Right? I can only expect so much sa aso. Now, ang tao, of course, siyempre, di ba? Ang tao, alam ko meron ilan dito kung kumain para karpintero, pero tao pa rin niya kahit paano pag kumain naman niya siguro, di ba? Alam may ibang style tayo. For example, yung anak ko pag kumakain siya, 3 bandihadong kanin yung ulam, di ba ginagalaw? Style daw ng mga kabataan yun, you know? So, reserve the best for the last. Okay? So, tapos na lahat ng kanin, talagang lahat ng kanin, inubos na, hindi, nandun yung ulam. Sa kanya babanatan yung ulam. Okay? May kanya-kanya tayong style. Okay? Amen? Pero kahit paano, may expect mo, tao pa rin yan. Hindi yung pag binigyan mo ng pagkain, di ba? Pati plato kinain. Pag gano'n, medyo magdududa ka na, aso ka ba? So what Paul is saying is that if you're a Christian and you have a relationship with the Lord at nasa iyo si Lord at may Holy Spirit ka, now isn't it true na what I'm about to tell you is something na pwede mong gawin? So don't pray about this. Instead, obey this kasi this is who you are. Look at what he says, sabi niya. If any tenderness and compassion. Now, Paul is assuming na kapag Christian ka, God has given you a changed heart, a new heart. Nung wala ka pa sa Panginoon, you're self-centered, puro sarili mo lang iniintindi mo. But now that you are a new creation in Christ, may capacity ka na dati wala sa'yo. God has given you the capacity to love. God has given you the grace to forgive. God has given you the grace to be like Jesus. Potentially speaking, kahit gaano ka lang kabata in the Lord, kahit sabihin natin ilang segundo ka palang Christian, everything na kailangan gawin ng Christian is already in you. Are you listening? In the same way na kapag isang bata pinanganak, everything na may kinalaman sa pagiging tao, nasa kanya na. Of course, hindi pa niya lahat kayang gawin. Amen? So wala pa naman lumalabas na sanggo paglabas sa, bagong deliver sa sa operating table, biglang tatayo na agad, tapos sasayaw na agad. Siyempre hindi, di ba? Ganun pa yon. Pero potentially, balang araw, pwede magsayaw yon. Potentially, balang araw, pwede maging doktor yon, pwede mag-aaral yon. Nandun na lahat sa kanya yun, lahat ng katalinuhan, pwede rin siya magsalita, baka pwede rin siya magsalita na iba't ibang mga lingwahe. Nasa kanya na yon because he is a human being. When you are born again in Christ, lahat ng kakailanganin mo to follow the Lord and to become like Christ, nasa iyo na the moment you are born again. So everything na kakailanganin mo ngayon to become like Jesus is already given to you through the Holy Spirit. Ang kailangan mo lang gawin ngayon is ipatupad o i-practice and obey the Lord. Yun ang tinatawag na cooperation. That's how you change. Hindi sinasabi ni Lord magbago ka. Sinasabi ni Lord mag-cooperate ka. Amen? Siya yung nagbabago sa'yo. Now, if you, of course, resist that, and you try to obey your own will,
Doon mo makikita na parang natatalo ka ng laman mo because you cannot overcome yung sarili mong laman. Only the Holy Spirit can transform a person's life. So, sabi rito ni Paul, di ba meron kayong tenderness and compassion? So, kahit na meron kayong conflict, deep down inside, nilagay na ni Lord yan. May DNA ka na ganyan. Kasi you're born of God. Amen? So, totoo niyan parang given time and given enough discipline and guidance, you will look like your Heavenly Father. Di ba? Para katulad ng mga anak na, di ba? Sino ba yung mga anak dito, di ba? Yung anak natin, di ba? Pag pinanganak, di ba? Wow! Kamukha ko! Di ba? Hindi kamukha ko yan. You know, so, di ba? Tuturuan sila. But, you know, eventually, yung bata, paglaki, katulad nyo ngayon, pag tinignan yung sarili nyo, di ba? Pag tinignan yung tatay nyo, tinignan yung sarili nyo, kamukha ko, daddy ko, grabe, yuck. You know, but, that's true. You are going to look like your father kasi may DNA ka rin eh. May DNA ka, right? Amen? So, kaya nga, pag matalino yung bata, sasabihin, nagmana sa akin yung matalino eh, di ba? Oh, sasabihin naman ng tatay, nagmana naman sa kagwapuhan ko. No, sa iyo, katalinuhan, sa akin, kagwapuhan. Okay. My point is this. God wants you to be like Him. And He has given you the grace, the Holy Spirit, everything na kailangan mo, to be slowly like Him. Ang question na lang dito, are you willing to trust God? Are you willing to trust the Lord whenever natin susubukan ka? Because we're always listening to these voices eh, di ba? Pag nasusubukan tayo, lalo na pag may, halimbawa, may conflict ka, may ka-conflict, meron kang isang tao na, you know, nasaktan ka, na-offend ka, whatever. So at that very point in time, nakakarinig ka ng mga, ng mga tinig sa tenga mo, di ba? Sakalin mo na siya, you know, or magalit ka, o muna siya kausapin, or layuan mo siya para malaman niya talaga kung sino ka talaga, you know? Show him, show her, pakita mo, okay? Huwag kang papatalo. Pakita mo na mas nakakaangat ka. And pag ginawa mo yan, magsasambit siya sa'yo, makikita niya talagang, bibigay siya. That's the promise of Satan. And most of us obey that voice. Sili, lahat ng bagay sa spiritual realm is all about promises. Now, God promises you na kapag nagpatawad ka, pag sinunod mo siya, you will have peace. Pero sa voice naman sa tenga mo, hindi, wag mo siya patawarin, padama mo sa kanya kung gaano siya kamali, wag mo siya kausapin, wag mo siyang pansinin, deadmain mo siya para malaman niya at magsisi siya. So, tingnan mo, pag ginawa mo yan, yun ang mangyayari. You know, the problem is that Satan is also speaking to the other person. At sasabihin naman ni Satan, huwag kang pumayag. Pag sinabi niyang submit, bigwasan mo agad. And that's why there's no peace at home. There's no peace in marriage. There's no peace because we listen to the wrong voices. And that's where humility comes in. Humility says, God, I will follow you. Minsan yung commandment mo doesn't make sense. Minsan yung pinagagawa mo sa akin, parang mag-sorry ako, Lord, siya yung mali, ba't ako, you know, sometimes God wants you to do certain things at parang walang sense. But God says, follow me. Humble yourself. Obey my word. And that's when napapasok yung choice mo, God, alam mo, feeling ko talaga tama ako eh. But you're telling me, Lord, nakausapin siya at makinig siya sa kanyang point? Unfair, Lord! Unfair! But then what is humility? Setting aside yourself and saying, God, sige, if you want me to talk to that person, at kung gusto mo makinig ako sa kanya nang hindi ako nagdidepensa ng sarili ko, your will be done. Not my will. So what does it take for you to do that? Lord, tulungan mo ako, di ko kaya. Really, it's just a reflection of your own heart. Kasi kung meron kang tenderness and compassion and Holy Spirit and all of that, sabi ni Paul, what I'm about to tell you is not going to be hard. Kaya ka lang nagpe-pray kasi hindi ka nag-walk in the Spirit. Kaya sinasabi mo, Lord, tulungan mo ako kasi totoo nung pasaway ka. And that's why you're having a hard time obeying God. Have you noticed, yung mga Kristiyano na medyo hindi nag-walk with the Lord, sila yung mga masusungit, maimo, maarte, you know, di ba, yung mga pasaway, hirap ispilingin, sarap ipag-pray na ma-rapture, you know. Is it true na yung mga Kristiyano who are not walking in the Lord, sila yung mga mahirap talaga intindihin? Yung lahat na lang ng bagay, binibigyan ng interpretasyon, ba't ganyan ka makatingin? Siguro, ganyan, wala ka naman sinasabi. Nag-text ka, sabi mo lang sa text mo, Kay, sabi nila, Kay, ibig sabihin ito, masama. Kay lang yun eh.
Bakit ang aharte mo? Kasi sila, alam ko naman pinag-uusapan nila ako. Hindi ka namin pinag-uusapan. Hindi ka namin naiisip eh. Alam mo ba, kagaya ng isang tao na parang, alam mo, yung mga tao, mga ano yan eh, mga plastic yan. Alam mo, anong problema mo? Hindi ka nag-walk with the Lord, yun ang dahilan. Because if you're walking with the Lord, hindi mo isipin yun. Because if you're walking with the Lord, isipin mo, Lord, baka hindi lang nila sinasadya. Siguro, Lord, kaya lang hindi nila ako nabati nung nagkita kami sa SM. O siguro, Lord, kaya ba parang inisnab ako kasi may running nose siya, hinahabol lang niya. Hindi ka madaling maghusga when you're walking in the Spirit. Saan napunta yung aking sermon? Do you get what I'm saying? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? So pag ikaw nagkakaroon ka ng conflict sa mga tao, tapos alam mo naman kailangan kausapin mo yung pero ayaw mo kausapin. Hindi ako, okay na ako eh. Binigay ko na kay Lord. Yung iba dyan, ewan ko sa iba dyan, ano? If you're doing that, it just shows kung ano yung nangyayari sa heart mo eh. Amen? Kasi a normal, humble person, or a normal spirit-filled person rather, is somebody na hindi question sa kanya. Hindi rocket science yun eh. Hindi siya parang, Lord, hindi ko kaya. Hindi, alam niya dapat gawin. Alam niya dapat siya magpakumbaba. Alam niya hindi siya dapat sumigaw. Alam niya na dapat, magpatawad siya. Alam niya na dapat ayusin yung problema. Alam niya na hindi siya dapat maghanap ng kakampi. Alam mo yung mga nag-aad ng kakampi? Karnal yun eh. Ba't ka nag-aad ng kakampi? Nasaktan ako eh. Alam mo, pag-pray natin si sister. Bakit? Alam mo noon lang sinishare ko lang naman eh. Pag-pray natin siya, kailangan niya ng tulong ng Holy Spirit. Hindi ikaw ang may kailangan ng Holy Spirit. Kasi bakit? Ibig sa kausapin mo yung tao, sino-sino kinakausap mo. So dati, 2 lang kayo magkaaway, ngayon 50 na. Magkaaway. Yung buong community na sira na, yung buong church na wasak na, simply because you're prideful and you're not walking with God. But if you're walking in the Spirit, sabi ni Paul, listen, this is exactly what you would do. Now, if any tenderness and compassion. And then sabi ni Paul, then make my joy complete by being like-minded. This is the main emphasis nitong verse na to. Sabi niya, make my joy complete. Na hindi ibig sabihin ni Paul na parang, pasayahin niyo naman ako, kulang ako sa pansin. Paul is not saying na, gawin niyo ito, okay, para matuwa ako sa inyo. No, he's reflecting the very heart of God. You see, inspired siya ng Holy Spirit. And when he was writing this, sinasabi niya, this will really give me joy. But in saying that as well, sinasabi ni Paul, I want you to know that this also gives joy to God. Listen carefully, mga kapatid. You think ba nag-aaway ang mag-asawa, nag-aaway ang mga magulang sa mga anak, nag-aaway ang mga church members, nag-aaway ang mga... Do you think God is smiling in heaven? Is he in heaven and saying, wow, ang galing ng mga anak ko, nagpapatayan, ang galing. No. Sinasabi ni Paul dito, this is what gives God joy. Na, sinasabi niya, sarili niya, make my joy complete, pero in essence, sinasabi niya, this is what God gives. This is what gives joy to God. So pag ang mag-asawa, nagkakaroon ng humility, pag nag-uusap sila, baga may differences sila, nakikinig sila sa isa't isa. Pag ang isang wife, hindi masyadong Gabriela silang, marunong, hindi yung para kung anong gusto mo, yun ang masusunod. Pag yung husband, marunong pakumbaba, hindi yung kung anong gusto niya, sabi niya, ako lalaki, submit. Pagka ang mga magulang, marunong makinig sa mga anak, at ang mga anak gusto makinig sa mga magulang, kapag ang mga church members may kababaan ng loob, at hindi nagkakanya-kanya, God smiles. Why do I say that? Because God is love. Di ko kinakailangan ng special revelation doon. The Bible is clear, God is love. And anyone who is born of God lives in love. Amen? So sabi niya, make my joy complete by being like-minded. Why? Kasi nag-uumpisa sa isipan natin yan, di ba? Amen? What goes on in our mind comes out sa life natin. Kaya nga, dapat ingatan natin yung mga isipan natin. Paul sabi niya, I want you to have the same kind of love. And what is that same kind of love? You love mo for God and love mo for others. Dapat pare-pareho kayo. Hindi yung love for yourself, love for money, love for, sabi niya, have the same kind of love. Magkaroon kayo ng ganyang klaseng relationship. Being one in spirit and of one mind. In other words,
Paul is saying, kung totoo yung mga sinabi ko sa inyo kanina, you have the Holy Spirit, kilala mo si Christ, etc., then do this. This is exactly what should be seen in your life. So stop praying and say, oh God, tulungan mo ako, hindi ako makapagpatawad. You know, you're just disobeying God. Diba? Kung sabihin, Lord, tulungan mo ako kasi nahihirapan ako makinig sa asawa ko. No, hindi mo kailangan ng tulong. Kailangan mo obedience. Kailangan mo mag-yes kay Lord and say, God, yes, I'll follow you. So instead of praying na maging humble ka, start thanking God na binigay niya sa iyo lahat ng grace for you to be able to obey His word. Amen? And sabi niya, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Alam niyo ba yung selfish ambition? Yung sarili mo lang iniintindi mo eh. Now, normal sa atin yan eh, di ba? Pag ang isang tao not walking in the Lord, pakinggan mo pag nagsasalita. No? Diba? Nasaktan ako eh. Ha? Ako eh. Ha? Ako eh. Pag ako eh. Sa totoo nga, ako nga eh. Pag ako, ako eh. Ako. Marunong ako magpatawad, pero pag ako talaga, ako eh. Ako yun eh. You know exactly when a person is not walking in the Spirit. Puro ako. Nasaktan ako, pastor eh. Ganon, ikaw lang may feelings? In-offend nila ako eh. Na-stumble ako sa kanila. Really? What about you? Anong ginawa mo sa kanila? You see, humility is stopping to, yung ganong language na parang, ikaw ang inaapi, lahat ng tao nang-aapi, ikaw ang bida. O sabi ni Paul, stop that. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Ibig sabihin ng vain, wala kang kwenta-kwenta. Na nagmamalaki ka sa sarili mo. Wala kang dahilan para magmalaki sa sarili mo. Amen? Sino sa inyo marami na nagawa sa buhay? Marami na kayong narating. Marami na kayong nagawa. I mean, just be honest. Sino sa inyo? Marami na kayong na-experience. Tagal na kayo sa mundo. Wala. Talaga. Puro kayo mayayabang. Okay. Totoo lang. How many of you have been, alive here on earth, medyo, yung mga bata, siyempre ko, 15 years old, I'm talking about yung medyo may edad na ng konti. Okay, mga 25, 30 years old, ilan, okay? Yung iba hindi makataas, ang yabang nyo, okay? But, the more experience, the more knowledge meron ka, di ba? That can easily turn to pride, pero ang totoo na hindi dapat yon because wala ka naman pwede pagmalaki. Amen? I saw this formula. Ewan ko kung galing kay Albert Einstein ito. Pero sabi dito na ego equals 1 over knowledge. And sabi niya, more the knowledge, lesser the ego. Ibig sabihin ng isang tao na habang natututo siya, na more na na-humble down siya. Okay? In other words, kung 1 yon, isa, tapos yung knowledge mo sabihin natin, 100. So 1 divided by 100, it means 0.001. Tama ba yung computation ko? Upset ako na tinuro yan eh. Ha? 0.01 lang? Hindi 0.001? 01 lang? Okay. Pero kung wala ka daw masyadong knowledge, may tendency ka maging maigo. Di ba? Wala ka naman masyadong alam, so nagmamalaki ka. Di ba? Kunyari, 1 divided by 1. 1. Ano mas mataas? 1 o 0.01? 1. So, yabang mo. Pero totoo, 1 lang ang alam mo. Hindi 100. I like that. That's the truth. Alam mo, hindi mo naman alam lahat ng bagay, right? Especially, ito, makinig kayo mga kaibigan, hindi mo alam ang iniisip ng kapatiran, kapamilya, o sino man. You don't know that. Only God knows that. Bakit gano'n napakadali natin mahusga ng motibo ng isang tao? When in fact, you don't know the heart of a person. Here's my tip for you. Matagal ko na tinuturo sa church ito. Pag na-offend ka, nakakaramdam ka ng parang negative emotion, kasi may narinig ka, may sinabi sa'yo, o may nangyari, here's my advice.
Okay? Confirm mo muna bago ka mag-conclude. Check out the details muna. Hindi, pastor eh. Narinig ko. Sinabi ni ganito. Sino nagsabi sa kanya? Well, narinig niya. At sino naman nagsabi doon? Well, ayon sa kanya, narinig niya ito. Sino naman nakarinig ito? Abay, narinig niya yun eh. So, wala kang kinalaman doon. Wala. Nandun ka ba? Wala. So, ilan yung tao dumaan bago nakarating sa balita? 50. So, hindi mo alam yan eh. How can you assume something na hindi mo naman alam? Eh, pastor nakasalubong ko siya eh. Tiningnan niya ako. Yung tingin ko may masama siyang iniisip eh. Sister, baka naman duling. Confirm before you conclude. Alamin mo muna yung sitwasyon. And so many people dito in church, sometimes, ang dami namin na harap ng mga conflicts minsan. Tapos pag kinausap mo sila, totoo ba yun? Sinabi mo ba yun? Hindi po. Ikaw ba, nung ginawa mo yun, yung ba talagang gusto mo? Gusto mo ba ipamukha sa kanya na wala siya kakwenta-kwentang tao? Hindi po. Yun. So, habang nag-uusap, sakala na di-discover, hindi mo pala ako sinasaktan. Ako lang pala nag-iisip na sinasaktan mo ako. Oo nga eh. Humility is learning to guard what is in your mind. Now, of course, there are dangers to pride na dapat natin malaman. And, pride goes before a fall. Karamihan sa mga tao na nag-uumpisang maging makasarili, kinokorek. Kinokorek mo, ayaw magpakorek. Sinasabihan mo ng ganito, kapatid, ganyan. Ang gagawin, mawawala sa church. Actually, yan ang mga senyales ng na unti-unti nagbabackslide ka eh. When you're so full of yourself, at inuhusga mo lahat ng mga tao sa paligid mo, hindi isipan mo sila na, well, kaya lang naman nila ako kinakausap kasi ganito eh. Mayroon lang silang ganyan. Well, yung prideful attitude mo is just revealing what's going on sa heart mo. Now, maybe meron silang mali. But more importantly, baka naman ikaw yung may problema. So, alam ko walang may gusto sa atin dito na parang na take advantage ka, no, we're afraid. Kaya minsan ayaw natin maging humble kasi iniisip natin parang, baka mamaya isipin niya siya yung tama. So what? Baka mamaya, kalabasan niya, baka ako pa yung maging mali. So? Ayaw mo maging mali? Ayaw mo na lumabas na maaring tama nga ba yung sinasabi nila na may ganyan kang problema? Ayaw mo no? That's pride. Ang totoo, we all need one another. And God wants us to be humble toward each other para mag-grow tayo in the Spirit. Amen? Now, sabi niya, imbis na gano'n, ganito, in humility, value others above yourselves. Alam niyo ba kung ibig sabihin yan? There's a quotation na nabasa ko. I think it's quite, exact dito. Sabi, humility does not mean you think less of yourself. It means you think of yourself less. Hindi yung parang uud ako. Hindi ganon. Humility means, imbis na puro sarili ko yung iniintindi ko, I will think more about you. Pastor, nasaktan ako eh. Pastor, tama ako eh. Just set it aside for a second. That's what humility is all about. Unfair naman, Alam naman siya lang lagi ang tama. Puro na lang ako sorry. Siya hindi siya lang sorry. Set it aside. Let God vindicate you in His own time. You do what is right. Amen? Humility is putting others first by giving up what you think you deserve. Now, I don't mean to say na minsan may mga situation na kailangan ka mag-speak out. May mga ganun situation. Pag merong mali, maybe kailangan ka magsalita. Yes, go ahead.
Pero if you cannot have your way, o kaya parang mukhang ang sitwasyon na yun, walang makikinig sa iyo, learn to humble yourself. Learn to trust God kahit nagsasuffer ka for doing good. Pastor, unfair naman, naaapi ako. Huwag ka mag-alala, alam ni Lord yan. Amen? Hindi mo kinakailangan ipagtanggol ang sarili mo. God will do that for you. Pag nasa tama ka, at mayroong mga taong mali, si Lord ang magbahala dyan. Okay? Now, pride is concerned with who is right. Humility is concerned with what is right. Ano ba ang pleasing kay Lord? Ano ba yung tama? Amen? So, not looking to your own interest, sabi ni Paul. Wag lang puro yung interest mo lang. Instead, sabi niya, but each of you to the interest of the others. Now, sabi mo sa akin, Pastor, ang hirap naman noon. Ibig sabihin, parang baliwala ako. No, that's not what God is saying, na baliwala ka. Because you have, importante ka kay Lord eh. Amen? But this is what humility is all about. He's saying, kung alam mo na si Lord ay si Lord, at alam mo na mahal ka niya, at binibigyan ka niya ng Holy Spirit, at siya ang bahala sa iyo, then you can now begin to humble yourself sa kahit anong sitwasyon. See, the only reason bakit ka nahihirapan is because you have a problem of the heart. So let me summarize that. Your choice concerning humility reveals your true identity. Who you are right now, as far as yung walk mo with the Lord, how you see yourself, yung spiritual life mo is all revealed at the moment na kailangan mo piliin ng humility. So, let me give you some examples of that. Pag may nag-correct sa'yo, tapos feeling mo parang wala siyang K mag-correct sa'yo, how do you respond? Yun yung moment. Yun ang moment of test. Because kung sino ka talaga, kung anong ang ano mo ngayon, ang health ng spiritual life mo, yun marireveal you at the moment of test. Amen? Pag mayroong mga tao sa paligid mo o sa buhay mo na parang, unfair sila, hindi sila, tama pakikitungo nila sa'yo, yun yung mga moment na parang you want to cry out inside of you, parang mali sila. But because you are full of the Spirit, ito sasabihin mo, Lord, I entrust to you yung sarili ko. And I will obey what you say. And it will be easy for you if you are full of the Holy Spirit. Pero it will be extremely hard, impossible even, if you're not walking with God. Kasi if you're not walking with God, ang susundin mo yung laman mo eh. Amen? Dahil pag nasalti ka, I mean if you would agree with me, pag na-offend ka at na-hurt ka, everything inside of you cries out for justice. Amen? I was talking to another sister in the Lord. Meron siyang anak. Yung anak niya, may asawa na. Dahil, siyempre, sa pagiging mag-asawa, dumating yung time na nagkaroon ng conflict. Yung anak niya, saka yung kanyang manugang ba yun? Yung tawag na gano'n. Di ba? Kaya lang, sobrang tindi yung conflict na nagkasakitan sila. At nabalitaan ito, ng sister in Christ. Sabi niya sa akin na nag-uusap kami, akalain mo, Pastor, yung anak ko, dinala ko yan sa sinapupunan ko ng 9 buwan. Ni kagat ng lamok, hindi ko pinabayaan yan, tapos gaganuhin lang niya. Pastor, sabihin mo sa akin, hindi ba tama na patayin ko yung tao na yan? And I was just listening. Sabi ko, you have a point. Ita mo! Kung ikaw nasa lugar ko, hindi ba tama yan? Di ba dapat yan, habang natutulog yan, lasunin ko yan, o sakalin ko yan, o saksakin. Sabihin mo, Pastor, di ba tama lang yan? Pwede. Pastor, di ba? Sasaktan yung anak mo. Ikaw, ilagay mo sarili mo sa akin. Ganun lang, ilagay mo sila, di ba? Ilagay mo sarili mo sa akin. Di ba? Di ba? So ako naman, and so I asked her, how's your walk with God? Busy ako, Pastor eh. Dami kong ginagawa eh. Hindi nga ako nakapasa ng Bible eh.
Pray ka pa ba? Bihira na ako mag-pray. Lalo na yung nangyari na yan. Sinagtan yung anak ko. Patayin ko yan. Well, sabi ko, I'm not surprised. Kung mahirap para sa isang tao who's walking in the Spirit to obey the Lord, how much harder it is if you're not walking with the Lord? Amen? So, kung nahihirapan ka sa humility, check your heart. Kung nahihirapan ka magpatawad, nahihirapan ka makipag-usap, yung pag merong alam mo kasi tayo, di ba, gusto natin panalo tayo. Kaya minsan pag hindi tayo manalo, may mga technique tayo, di ba? Isa sa mga technique natin, walk out. Di ba? Bawa, nag-aaway, hindi ka manalo, walk out ka. Kasi pag nag-walk out ka, panalo ka. Pag may argument, tingin mo di ka mananalo, silent treatment. O, ba't di ka magsalita? Sabihin mo sa akin, nilalaman ang puso mo. Kasi sa isip mo, panalo ko. Kasi hindi mo alam kung ano nasa isipan ko. Well, it's just a sign na you're so full of yourself. Kasi ano ba tama doon sa ganung sitwasyon? Pareho kayo makinig. Pareho kayo mag-usap. Pareho kayo magmahalan. Pareho kayo magpatawad. Pareho kayo na umamin ng mali kung kinakailangan. Yun ang tama ron, di ba? Amen? Amen ba? Di ba pag sa church, pag medyo may alitan, ano yung tama? Kausapin mo yung sister, kausapin mo yung brother, ikwento mo kung ano yung sama ng loob mo doon. Ano tama? Usap kayo. Yun ang tama. Amen? Pag si Pastor Bong, medyo may sinabi ako, o yung ihilatsa ng mukha ko, o medyo yung ilong, korte ng ilong ko, hindi mo nagustuhan. You don't talk to others, you talk to me. You say, Pastor, hindi ko gusto hugis ng ilong mo. You talk to me. Amen. What would it do if we just talk with one another about the wrongs of other people? It does not help. In fact, palatandaan lang yan ng carnality. Pero mga spiritual people, spirit-filled people, they know what is right. So kahit na minsan nahihirapan sila, nakikipag-usap sila. Yun ang mga spirit-filled na tao. Amen? Kahit na parang hindi mo gusto yung sinasabi, kasi nagpapanting ang tenga mo, nakikinig ka. It shows humility. Amen? So choose humility. Stop praying for humility. Choose humility. So mamaya, bukas, you will be tested. Amen? Yung iba sa inyo, nag-aaway pa sa Facebook. Stop that. Nire-reveal nyo lang yung pagiging immature nyo when you're fighting sa Facebook. Yung mapaparinig ka, di ba? Yung merong iba dyan. Ha? Akala mo kung sino. Enter. You know, immaturity. Amen? Why don't you talk to the person? I-resolve mo yung problema. So, pag kayo ay nasusubukan, and I promise you, you will be tested because of this message today. Amen? So pag na-test kayo, and everything inside of you wants to cry out for justice, remember, God is simply revealing the status of your heart. Amen? Let's all stand up.